Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Para to sa mga no contact situation na nakikibalita sa mga person nila, okay? Start na tayo. Tingnan natin kung ano yung kanyang sitwasyon, kanyang iniisip, kalagayan. Ayan. Ano yung kanyang nararamdaman, ano yung gusto niya sabihin sa'yo. Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Ngayon, okay? Ngayon. The star, lumabas ang between. Nine of Pentacles reverse. So, naka-reverse siya. Five of Wands upright. The Magician reverse. So, meron ditong Six of Swords reverse. Nine of Swords reverse. So, meron ditong Six of Swords upright and Nine of Swords reverse. So, may Seven of Cups upright at the Lovers. So, lumabas ang Lovers. Meron ako nakikita dito na Sagittarius, merong Aquarius. Meron din ako nakikita ng Virgo, may Taurus, may Capricorn. Meron din ako nakikita ng Aries, Leo. Meron din ako nakikita ng Gemini, Aquarius, and Libra. Merong Scorpio, Cancer, and Pisces. So, malakas dito yung Gemini. Malakas din dito ang Aquarius. Meron din ako nakikita ng Scorpio, Cancer, and Pisces. Yung iba sa inyo, meron kang kadiling dito na Year of the Dragon. Meron din ako nakikita ng Year of the Snake. So, the Star. Lumabas ang the Star. So, dito sa the Star, itong tao mo, apektado din siya dito. Okay? Sa sitwasyon na nangyari sa inyo, apektado din siya dito. So, lumalabas dito na merong nasasaktan, merong nahihirapan sa sitwasyon. So, nakikitaan ko dito, nasaktan ka sa nakaraan, okay? Kumbaga, itong pain na naramdaman mo, hindi mo to deserve. So, nakikitaan ko dito na meron ditong tao na humihiling kasi dito, nagbabalik tanaw sa kaisipan ng tao nito yung mga nakaraan, yung mga pinagdaanan nyo na kung saan ngayon niya nalalaman na masakit pala yung ginawa niya sa'yo. So, yung iba sa inyo, merong natauhan na kung saan naiisip mo hindi ko deserve na masaktan. So, lumalabas dito yung pain na nararamdaman mo, Ito yung nagpabago sa'yo. So, dito, yung sakit na nararanasan mo, meron kang tao dito na nagkakaroon ng realization, nagkakaroon ng pangunawa na gustong itama ang lahat. So, may humihiling. Meron ako nakikitang humihiling. Humihiling siya dito na sana maitama ko ang lahat. Sana mabigyan ka pa, yung bang sana mabigyan pa ako ng pagkakataon ng tao na ito na maitama ang lahat. Ayan. So, meron tong paghihiling na ginagawa dito. So, lumalabas din dito, maging ikaw, nagkaroon ka din ng apekto sa naranasan mo dito at ganun din siya. Pero ganun pa man, itong tao mo, ngayon niya naiisip na kailangan niyang itama, kailangan niyang iwaksi dahil mahal ka pa rin ng taong ito. Okay? So, nakikitaan ko dito, meron tong hinihiling, yung bang tipo na wini-wish ng tao nito na maibalik, yung bang maibalik pa ang lahat, maitama ang lahat, na kung sana sana hindi niya nasabi yung mga bagay na yun sa'yo, okay, kung bakit nagtatampo ka, kung bakit nagkakaroon ka ng sama ng loob dito. So, meron dito nagsisisi na sana hindi ko nasabi sa tao ko yung masakit na salitang ito, okay? Kung ano man yung masakit na binitawan na salita dito, meron ditong tao na nagsisisi, okay? Yung person mo, kung merong tong nabanggit sa'yo, at ikaw ay naghinanakit sa mga binitawang salita ng tao na to, so, nakikita ko dito, meron siyang pagsisisi na sana hindi niya ginawa yun sa'yo. Okay? So, meron ka ding tao dito, naging mainitin ng ulo. Yung man tipo na hindi siya laging sumasang-ayon sa nais mo. Meron kayong mga napagtatalunan ng tao nito na
taliwas siya sa kahiligan mo, or pwede rin sabihin hindi kayo magkasundo. So, meron ako nakikita ditong naging pabigla-bigla sa kanyang mga salita. Okay? So, meron din ako nakikita ditong tao na nahihirapan sa pera. Okay? Pwede rin sabihin na bankrupt tong tao na to. Kaya dito, no, dito pumapasok yung pagsisisi. Kasi itong taong ito, ngayon niya nararanasan yung hirap. Okay? Sinusubok, kumbaga. Kung itong taong ito, may nasabi sa'yo before about sa pera, ngayon niya nararanasan to. Kaya itong taong na to nagsisisi na dapat hindi ko sinabi to. Kumbaga, yung mga sinabi niya about sa'yo, tumama din sa kanya. Okay? So, nakikitaan ko dito, merong gulo, away na nangyari sa inyo ng tao na to. So, nakikitaan ko dito, no, meron ditong tao na, yung man tipo na nagpo-focus naman siya sa trabaho, pero hindi makita ng partner niya yung kanyang hirap dito. Ganun. So, nafe-feel ko dito, meron tao, or pwede rin sabihin, ikaw, kung halimbawa ikaw, nagpo-focus ka naman sa trabaho, pero meron kang tao dito na tamang hinala, kaya dito, ano, mas lalong lumala yung sitwasyon. Meron ako nakikita ditong selosa, seloso, ganyan. So, lumalabas din dito, marami na tong na-invest sa'yo, okay? Kumaga, gusto nito na mabago yung pagtingin mo. Okay? Kaya lang dito, meron ditong away na nangyari sa inyo. Kaya dito, mas nangingibabaw dito yung mainit na sitwasyon. Okay? Yung tension. So, yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, meron kang tao dito na inuuna na lang muna yung trabaho. Yung iba, no, meron ako nakikita dito magkadiling na Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo, Capricorn, Taurus. So, lumalabas dito, meron ditong nangyaring away, gulo, pero yung isa, nag-focus na lamang sa trabaho kaysa atupagin tong kapartner niya dito. So, meron ako nakikita ng tamang hinala, siloso, silosa, ganyan. Kaya lang itong taon nito, nagsusumika para sa future, kaya lang, hindi tiningnan ng yung bang hindi tiningnan yung positive side ng ginagawa ng partner niya. Ganon. Meron ako nakikitang nawala ng pag-asa dito. Okay, kumbaga yung kahilingan niya, yung minamanifest niya, hindi pinagkaloob. Kaya lang itong tao na to, no, masyado siyang, yung bang tipo na maraming nagpapa-pressure sa kanya, maraming nagpapa-stress sa taong ito. Okay? So, meron kang kadiling dito na Sagittarius. Meron din ako nakikita dito na Gemini, merong Libra. So, lumalabas dito, no, itong tao na ito, pinapanatili niyang kalmado kahit ang stress ng sitwasyon. Ganon. Kahit ang gulo-gulo na nangyayari dahil may kaguluhan dito na nangyari, mas pinipili ng tao na ito na maging kalmado, i-relax kasi ayaw niyang magulo ang isipan niya dito. So, itong tao mo ito, no, nag-iisip to na gusto niyang mapalapit sa'yo at ready na siya na mag-start ng healthy relationship. Dun sa iba, no, kumbaga gusto niya maging kalmado ang sitwasyon, kaya lang dito, meron ditong nawawala ng pag-asa. Pero ito yung nais niya, no, gusto ko maging kalmado ang sitwasyon. Dito sa connection ko, gusto ko maging okay na ang lahat. Ganun yung energy niya, no. Kailan kaya magiging healthy yung relasyon naming dalawa? Kaya lang, paano mangyayari yun? Okay? So, may question mark. So, lumalabas dito, no, nakikita ko dito itong tao mo, maraming gumugulo sa isipan niya, pero ang gusto niya mangyari ay maging maayos kayong dalawa, maging kalmado, walang stress. Kaya lang, dumating sa point na nagkaroon ng stress sa inyong dalawa. So, meron ako nakikita dito, nagpasya na lisanin to, nagpasya dito na talikuran to, nagpasya siya na lumiko ng ibang direksyon. Yung bang tipo na get from the basic or pwede mag-start muna ulit, ganyan. Magsimula muli para sa sarili. So, nakikitaan ko dito, meron ditong tao na kahit mahirap yung sitwasyon na kinaharap niya, mas pinili niya na magsimula muli.
Kumbaga, lumiko siya ng ibang direksyon kaysa maging okay dito sa komunikasyon, mas pinili niyang lumiko ng direksyon kaysa magdiretso dito sa person niya. So, lumalabas dito, mas pinili niya yung tama para sa kanya, yung bang tipo na gusto niya ng bagong simula. Okay? Meron ako nakikita dito, umalis na mabigat ang kalooban, pero nagpasya dito siya ng buo para sa bagong simula para sa kanya. So, meron ako nakikita ditong tao na nagpasya na kailangan ng tanggalan to, ready na siya sa pagbabago. So, nilet go niya yung mga tao o yung mga sitwasyon na toxic para sa kanya. Okay? So, lumalabas dito, no, para bang nagbigay siya ng espasyo para sa kanya para makahinga siya ng maluwag, ganun. So, lumalabas dito, no, na sobrang sacrifice yung naranasan niya, sobrang hindi na siya makahinga, or pwede rin sabihin na bibigatan na siya. Kaya mas pinili ng tao neto na lubayan na. Okay? Kumaga, mabigat din para sa kalooban niya to, pero mas nagpakatatag siya para lang sa pagbabago. So, nakikita ko dito, no, merong practical na tao dito. Yung ba sa inyo, mas pinili niya dito na unawain yung sitwasyon, mas pinili niya dito na pakawalan to lahat. Kasi dito, ayaw niya na mga stress, ayaw niya nang magulo ang isipan niya. Dumating na siya dun eh. Kaya dito, no, tinatapos niya na yung ganong sitwasyon, okay? So, nakikita ko dito, itong tao nito, lakas loob na bumangon. So, nakikita ko din dito, no, itong tao na ito, mas nakatuon siya sa mga material na bagay ngayon. So, meron siyang gustong mapundar, meron siyang gustong mabili, meron siyang gustong makamit, ganun. So, nakikita ko dito, meron tong ini-investan, okay? Yung iba sa inyo, no, kumbaga nakatuon siya sa malaking pagbabago. Kaya dito, isinasantabi niya dito, no, yung mga masasakit na nangyayari sa kanya. So, ngayon handa siya sa pagbabago. Nag-i-invest siya ng panibago. So, nakikita ko dito, nagpo-focus to sa trabaho. Lumalabas din dito, no, gusto niyang merong makamit or meron siyang gustong mapundar, ganon. Yung bang tipo na gusto ng tao na to, no, yung tipo na magiging magaan para sa kanya yung sitwasyon, kahit ano yung tahakin niya, okay siya, welcome siya doon, ganun. So, nafe-feel ko dito, marami siyang choices, marami siyang option. So, itong tao na ito, no, feeling niya, mayaman siya, okay? I mean, sa mayaman, ano, hindi porkat sa maraming pera, no? Yung bang mayaman siya para sa sarili niya, okay? Kumbaga, yung tipo na alam niya sa sarili niya kung paano siya magtatagumpay. Alam niya sa sarili niya kung ano yung hinahanap niya. Alam niya sa sarili niya kung ano yung totoong pagmamahal. So, lumalabas din dito, no, lumilikha tong tao nito ng malaking pagbabago. So, yung iba sa inyo, nagpo-focus tong tao na to, or pwede rin energy mo to, no, yung bang meron ditong tao na nagpo-focus sa kanyang pag-unlad, pag-asenso, sa pagyaman, mga ganun, no? Dun siya naka-priority sa kanyang paglago. So, nakita ko din dito, no, yung bang tipo na mas madali para sa kanya makuha yung mga bagay o pwede rin mas madali para sa kanya makuha kung sino sa pamagitan lamang din ng pera. Yung bang tipo na ayaw ko magpapayaman muna kasi ang babae o lalaki madali lamang yan. Once na ako stable. Ganon. Ganon yung energy ng tao na to, no? Kapag mayaman na ako, hahabol-habulin din ako. Ganon. So, nakikita ko dito, mas pina-priority ng tao na ito yung pag-unlad niya. Kasi pag may pera siya, madali niyang makukuha yung gusto niya. Hahabulin siya. Okay, so mamimili siya kung alin yung nararapat para sa kanya. Kumbaga, namimili siya dito kung sino yung pag-aalayan niya. Ganon. So, meron dito nagde-decide or meron dito nag-iisip, ano? Meron tong mga desisyon. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, ikaw yung gusto ng tao na to. Meron ako nakikitang tatlong connection, ano, yung bang may third wheel or may third party, ganon, love triangle. So, lumalabas dito,
Ikaw yung ninanais ng tao na to, pero meron ditong naging hudas sa koneksyon, okay? Merong naging ahas sa koneksyon. Ito lang yung nakikita ko, no? So, itong tao na to, walang makakapigil sa kanya na ipursu ka. Ito lang yung nakikita ko. Walang sino makakapigil para sa kanya. So, expect mo to, ari kikilos na. Ito lang yung nakikita ko. Pwedeng merong mga involved na ibang tao, kaya hindi to makadiretso sa'yo. So, itong taong ito, no, nagdi-decide na to na walang makakapigil sa akin sa ano man ang gusto kong gawin. Kung sino man yung pipiliin ko. Mga ganun. So, nafe-feel ko dito, itong tao mo, may pagkilos tong gagawin. Ito lang nakikita ko, no? So, may pagkilos siyang gagawin. Meron siyang hakbang na gagawin dito. Ayan. Ito lang yung nakikita ko, no? So, meron siyang hakbang na gagawin. Kahit maraming mga umaayaw sa koneksyon nyo, nag-decide na to na walang makakapigil sa akin. Kikilos ako. Dahil mahal ka ng tao na to. Okay? Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.